Lumaki rin ba kayo sa luto ni nanay? Yung hindi kumpleto ang araw kundi nyo matitikman ang kanyang sinigang, adobo, o kahit simpleng pritong ulam lang. Appear sa mga binusog ni nanay dyan. Dahil basta kusina, si Mami ang pambato ng pamilya. Ready na! Ngayong linggo, kokoronahan natin ang mga reyna ng kusina. Mga babaeng nasa likod ng mga kainang kinilala ng prestihiyosong Michelin Guide. Kabilang na ang pampahaba raw ng buhay na pansit. Sikreto rin ng long life ng Lola Helen Pansiteria ang pamanang pansit recipe ni Lola Helen. Sinasamahan pa ng lechon for more crunchy goodness. Bihon con lechon for the win! Kailangan wag mong tipirin yung sahog mo para masarap. Ang smoky, juicy at yummy chicken inasal na dinarayo sa Makati. Approved din sa Michelin. Ang Bacolod-style chicken inasal na hain nila, original recipe raw ng ilaw ng tahanang si Aida. Sa awa ng Panginoon, sa dasal, proper guidance, at saka pagtutulong din sa mga crew namin, ito na pong kami ngayon. Ang mga babaeng nasa likod ng mga Michelin-approved kainan, may ipatitikim pang bonus saucy dishes na seared scallops with quail egg and tarragon sa bayon at chicken paella risotto with crispy skin. Sasama ako sa isang mother and daughter banding. Ang aming ihahain para sa Noche Buena, Thai dishes Pagbitunan, na iluluto mismo ni Chef Kun Lek o ang model turned actress turned chef na si Rachel Lubanco, kasama ang kanyang anak na si Leona. Mami! Bakit kaya yung pagmumukha mo? Siyempre, hindi papahuli ang nanay ko. Ang ipapatikim sa atin ni Mami Cecil, Dapat nanonood, ganon. Nanonood ang lasa dun sa manok. O, Jillian Ward. Grabe yung mukhang kamukha ni Jillian eh. ang specialty niyang tiniim na manok. Samahan niyo kami maghanda ng mga special Noche Buena recipe. Kasama ang mga reyna ng kusina dahil basta lutuing pampamilya, mother knows best. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng kulinarya ng bansa, ngayon lang may kinilalang mga kainan dito sa atin ang prestihiyosong Michelin Guide. Isang samahan na kumikilala sa galing at sarap ng mga pagkain ng mga kainan sa buong mundo. Ang Michelin star ay isang simbolo ng food excellence. Hindi lang pa sa food, pati service at saka complete dining experience. At hindi lang mga mamahalin at sosyal na restaurant ang nabibigyan ng Michelin Award. Sa Marikina, may isang pansitang dinarayo. Nasa ground floor ng isang di kataasang gusali. Ang menu, nakadikit lang sa dingding. Pero, don't judge the pansitan by its location, mga ka-wonder. Dahil ang talagang pinipilahan dito ay ang kanilang pansit con lechon. Amoy pa lang, sold na. At hindi yan nakaligtas sa mapiling panlasa ng Michelin Guide. Kailangan wag mong tipirin yung sahog mo para masarap. Pansit lang niya, malinamnam na. May lasa yun sa amin dahil nga doon sa broth ng liempo. Minana daw ni Nanay Pasita at asawang si Ruben ang negosyo sa ina ni Ruben. Sino pa nga ba? Kung di ang nakabandera ang pangalan sa karatula, si Lola Helen. Si Lola Helen ay aking biyanan, nanay ng aking asawa. Kaya pinangalan yung tindahan sa kanya, Lola Helen, kasi yung property na yon ay ipinamana niya sa mister ko. Ang bahay nila Lola Helen sa taas. Sa baba, pansiteria yon. Nangungupahan lang sila doon. Taon 2000 daw nang ipinangalan ito sa ina ni Ruben at sa mahigit 2 dekada. Di raw nag-iba ang recipe ni Lola Helen.
mula ingredients hanggang sa paraan ng pagluluto. Kaya laking tuwa daw nila na ang pamanang pansit ni Lola Helen approved sa Michelin Guide. Yung Michelin talaga, nagulat kami dyan. Di namin alam eh. Meron lang, nalaman lang namin sa balita na kasama kami. Tayo nga yan. Kami nga. O di, siyempre, tuwan-tuwa kami. Ready nang tikman ang internationally acclaimed pansit ng Marikina na mabibili lang sa halagang 240 pesos. At perfect rin na kasama ng kanilang best-selling Shanghai platter for only 200 pesos. Texture niya, tsaka yung pagka-authentic nung lasa ng pansit, yung Filipino style, yun yung binabalikan namin. At dahil mahilig magpares-pares ng pagkain si Juan, ang susunod na bibida, masarap din kapartner ng pansit. Ang Michelin Selected Awardee na Chicken Inasal. From Bacolod to Makati, ang Aida's Chicken. Kami ay sobrang galak at isa kami na kabilang doon sa Michelin Guide Selected. Una sa lahat, hindi namin alam na kami po ay nanalo ng award na ito. So meron lang customer na nagsabi na tingin kami sa aming Facebook nga, doon nalaman na talagang yung sinabi ng customer ay totoo na meron kaming award na tanggap. Pero bago tayo mag-ihaw-ihaw, sino nga muna ulit si Aida? Mama ko po ay ang pangalan niya si Aida. Mama ko kasi mahilig talaga sa magluto. Minana daw ni Mary Jane ang Aida's Chicken mula sa kanilang magulang. Nagsimula raw itong isang karinderya noong 1975. Napasalamat kami sa aming magulang sa kanilang sikap at tiyaga. Nandito kami ngayon at napatuloy namin na pinapaunlad ang aming legacy na Aida's Chicken Inasal. Ang Aida's Chicken sa Makati mula basement ng isang kilalang building to spotlight dahil mula raw nang mapili silang Michelin Selected. Meron kaming 50 seating capacity ay nagdoble po. From 50 kilos yung aming chicken inasal, everyday nagiging 80 to 90 na po. At saka umaba na rin yung pila sa labas. Sa gaya ito, hindi pa kami opening, ay meron na pong gustong customer na kumain po dito sa restaurant namin. Ang gamit daw nilang ingredients sa pagmamarinade, hinango pa daw nila sa Bacolod. Kaya naman, ang Ilonggo dishes nila ay dinadayo at binabalik-balikan. Pagkatapos ng 30 minutong ihaw-ihaw, pwede nang papakin ang chicken inasal ni Aida sa halagang 215 pesos. Kasi masarap talaga yung food sa Aida. So, tsaka, hindi mo na kailangan mag-travel sa Bacolod or kung saan man. Pero you get the same quality na simut-sarap talaga nila. Talagang effort na pumunta from Bicol to Makati dahil masarap talaga yung food. This is my second time here. Very tender yung meat niya, tsaka nandun talaga yung lasa ng inasal. Napatunayan na ng Lola Helen, Pansiteria at ng Aida's Chicken na deserve nila ang kanilang Michelin Award. Kahit simple lang ang eksena sa Lola Helen Pansiteria at Aida's Kitchen, kinilala sila bilang Michelin Selected ng prestigyosong Michelin Guide. Pero may level up challenge pa tayo sa mga star kusinerang sina Nanay Pasita at Mary Jane. Kaya nilang mag-recreate ng mga pangsosyalang Noche Buena dish, gamit lang ang mga simpleng kasangkapan sa kanilang kusina at nakasanayang paraan ng pagluluto. Ang nakatokang putahing ihanda ni Nanay Pasita, pangalan pa lang, pangmalakasan na sa sosyalan. Seared scallops with quail egg and tarragon sa bayon. Good luck, Nanay Pasita! Ang nabunot naman ni Mary Jane, chicken paella risotto with crispy skin. Siyala-siyala rin pero yakang-yaka yan, Mary Jane. Simulan nyo na ang paandaran sa kusina. Nagsimula si Nanay Pasita sa butter pagkatapos ay isote ang chicken at lagyan ng patis.
Sunod naman ang carrots, singkamas, celery, mga bell peppers at syempre, hindi mawawala ang sibuyas at bawang. Naglagay ulit ng butter at green peas sa kawali. At takpan ng saglit bago ihalo ang mga naluto ng ricados. All-purpose cream, quail eggs at cashew nuts. Ayan po, pang-Christmas na pang-Christmas ang gulay. Pagkatapos ay iset aside habang ipiniprito ang pinakuloang chicken meat. At para daw sa garnish, ay nag-fry rin si Nanay Pasita ng rice paper. At ang unika iha ni Nanay na si Richelle ang nag-plating. Ito po yung dish na aming na-recreate. Green peas with quailed eggs and cream-based po siya. Ang pinagkaiba lang po, imbis na scallops, chicken po ang ginamit namin. Dumayo naman tayo sa IDAS. Ano ang first step natin? Mary Jane? Mag-isa na tayo ng ating bawang. Okay, so lagay natin yung ating sibuyas. Ilagay natin, sunod is yung paprika. Pagkatapos ay ilalagay na ang bigas sa kawali. So, bakit dilaw? Kasi meron kaming nilagay dyan na ingredients na magkakaroon siya ng kulay at lasa. So, para maluto po yung ating bigas, ay hindi kami naglalagay ng ordinary water. So, meron kaming piniprepare dito na chicken stock. Okay, para siya, tawag nito ay mabilis kumulo, takpan natin. Pagkatapos ay maghintay ng 30 to 40 minutes para maluto ito. At imbes na fried chicken, chicken inasal naman ang katambal ng kanilang paella. Wow, luto natin paella rice. Pwede na natin i-plating at nandito na po yung ating inasal na niluto kanina. So ito na po yung tinatawag na chicken inasal paella ng Aidas Chicken Inasal Restaurant. Show the dish naman, Mary Jane. Wow! Nakakatakam naman yan mga ka-wonder. Pero syempre, laging sa lasa nagtatapos. Malambot, buwaghag, malasa, at saka yung inasal masarap po. Hindi siya maalat, very creamy siya. And sobrang lambot ng vegetables. Kahit mga simpleng kasangkapan lang at ricado, achieve na achieve ang linamnam ng inyong mga inihanda. Kaya dagdagan pa natin ang inyong bituin ng I Wonder Star Approval. Mahusay, madiskarte, masarap. Yan ang tunay na tatak ng mga pagkain at kalutong Pinoy. Papatapos ang dekada 80 nang magsabog siya ng ganda sa local showbiz industry. Shibum ang kaseksihan. Nag-ingay sa ilang di malilimutang pelikula. Pero may ibang role na raw na ginagampanan ngayon si Rachel Lobanco. Sa Thai restaurant na ito sa Tagaytay, siya ang lead role. Meet Rachel's alter ego, Thai chef Kun Lek. Ilang beses nga raw silang sa Thailand ng Pasko, kaya ang kanilang Noche Buena, nahaluan na rin ng Thai foods. We always celebrate Noche Buena in Bangkok, and my mom would cook at home because we're always busy. I made Tom Yum Goong. Yeah, that's the only time our family could just be all together and not think of anything, just think of bonding. Dahil ilang tulog na lang at magsasalo-salo ang mga pamilya sa Noche Buena, may share ding special Thai recipe na pang Christmas feast ang mag-inang parang magkapatid lang sa ganda. Pansit baka mo ang gusto mo pero Thai flavors na linamnam ang hanap? Pad Thai tayo riyan. Kakaning parang Pinoy ang hitsura pero authentic Thai ang lasa. Mango sticky rice it is. Ano pang hinihintay natin? Pasko, luto na tayo. Magsisimula muna tayo sa sauce. Paghaluin ng tamarind, palm sugar, soy sauce, sunod naman ang oyster sauce at konting Thai patis. I think so, kung nandun na si saltiness, si sweetness, si sour, Okay na siya. Okay na. Perfect. Balance na.
Pagkatapos sa paiinitin ng pan at maglalagay ng oil at saka lulutuin ng shrimp. For those na may allergy sa shrimp, pwede tayong gumamit ng bagnet, pwede tayong gumamit ng chicken. So, pwedeng chicken pad thai, pwedeng pork pad thai. Isabay na rin ang tofu, sunod naman ang garlic at onion at ang ating special pad thai noodles na imported pa mismo sa Thailand. Pag nalagay ko na si tokwa, si onion, si bawang, ilalagay ko na si sauce. Sunod naman ay ang carrots, hibi, anato oil na may atsuwete, ilalagay rin ang 2 itlog at haluin. I wonder, ano nga ba ang pagkakaiba ng Thai sa Paskong Pinoy? Ang major holiday daw para sa mga Thai, ang Songkran o Thai New Year, kung saan mayroong street parties na puno ng basaan at banding ng mga tao. At kapag well-mixed na ang ingredients, lalagyan din daw ito ng toge. At dahil din na tayo nakapaghintay, unahan na natin ang Noche Buena. Atak na sa Pad Thai ni Chef Conlec. Is it good? Pad Thai niya, Pad Thai. Yeah! Okay. Sarap. Talaga authentic talaga. Para ka nasa Thailand. Like mother, like daughter din kaya ang galing nila sa pagluluto. Ang paghimagas na pwede ring merienda na mango sticky rice, kay Leon na naman nakatoka. Magsisimula tayo sa paggawa ng slurry para sa sauce. Usually, dito muna tayo mag-start. Gawa muna tayo ng ating sauce. Paghaluin ng konting tubig at cornstarch o flour. We're gonna put 1:1. 1 liquid is 1 sugar. So, yun. 1:1. Pagkatapos ay ilalagay na ni Rachel ang kanyang sesame seeds na na-roast na. So, pag nakita niyo na medyo si gata is medyo a little transparent and wala ka na nafe-feel na parang grainy situation sa ating sugar. Okay na yan. It means okay na siya. Oh, meron ka ng ngayon, sauce. ilalagay mo na ngayon si slurry. At oras na para mag-steam ng malagkit. Pagkatapos maghintay ng 30 minutes o hanggang maluto ang inyong malagkit, at para kay Rachel, hilig daw niyang kulayan na rin ang kanyang kakanin. At bago tayo mag-assemble, mommy-daughter, kwentuhan muna. What do you like most about your mom? My mom, oh my goodness, I can't, there's so much, I can't even like pick one. Oh, really? Yeah, a long list. A long list, I She's guess. my role model. I learned everything from you and I hope you continue to grow our dream. Don't cry! Mama! Pati ako naiiyak. And I will thank you for always supporting me and I will support you for the rest of my life, Mary. At pwede nang i-assemble at samahan ng mangga mga ka-wonder sa kapaliguan ng sauce. Kaya tikiman time na ulit. Sarap! Yung crunchiness ng tapos yung sauce, ang sarap ng sauce. Dahil usapang Noche Buena ngayong gabi, siguradong mapapatiimbaga kayo sa ipapatikim kong tiniim na manok. Mga ka-wonder, meets my Mommy Cecil. Ang nanay kong love na love ko na ubod ng pula ng lipstick. Ubod ng kabusilakan ang puso. Pag-usapang best nanay, ilalabang ko yan. Naging teacher sa umaga, tutor sa gabi, sa mga bakanting oras, nagtitinda pa yan ng mani at pastillas. Kaya ngayon, kami naman ang bumabawi sa lahat ng sakripisyo niya. Isa sa specialty ni Mami ay ang tiniim na manok. Sa pagluluto ng tiniim, isang buong manok yan. Huwag mo hihiwain. Imamarinate mo lang sa oyster sauce. Diyan sa banana ketchup, pineapple juice, itong syrup niya. Lalagay na natin yung sibuyas. Tapos, bawang, at maraming luya. Pampaalis ng lansa yan. Di gaya ng ibang lutuin na hinahango ang karne sa pinagbabarang timpla o marinade sa pagluluto ng tiniim na manok. Dito mismo, papakuluan ang karne. Aba, si Mami, karir na karir sa pagluluto Alam mo, ito talaga yung pangpasko na Noche Buena ng Baliwag.
We! Sikat talaga to. Mas lalong mahina apoy, mas lalong dahan-dahan siyang lalambot. Mas lalong masarap. Jill Ward. Grabe yung ano, mukhang kamukha ni Jill yan eh. Itong si Empoy, komedyante yan sa harap ng camera, pero sa totoong buhay yan, disiplinaryan yan. Spell. Takot ang mga pamangkin niyan. Ang mga apo ko sa kanya. Spell disciplinarian. Napaka-disiplinaryan. Ayaw niya hindi nagsisimba. Gusto niya lagi nagsisimba. Nice! Gusto niya nag-a-attend ng Bible study. Wow, may Yan ang mga gusto, yan ang mga gusto ng... Magkano ganon? Pakukuluan ng manok sa pinagsama-samang ricado. Hanggang sa lumambot at kumapit sa karne ang lasa para sa dagdag linamnam. Isasabay sa ikalawang kulo ang sariwang pinya. Tsaka nung maliit pa yan, ayan, katulad niyan, tutulog. Yan, pagka maliit pa yan. Pero in fairness naman talaga namang masipag, tsaka tulong yan. Na anak, matulungin sa magulang, sa mga kapatid. Teka mga kawander, dinadaan tayo ni Mami sa kwento eh. Kapag malambot na ang manok, pwede na itong ihain. All rice. O, diba? Uy, buong buo. Presenting, tiniim na manok ni Mami Cecil. Another easy peasy, noche buena dish, mga kawander. Lasa siyang pinatisayan. No, tamis po. Okay lang ang timpla. Kumapit yung lasa ng pinya sa manok. Sa kusina, Mother's knows best talaga. Mapa world class, pamana recipes man, o lutong bahay na ating kinalakihan. Basta si nanay ang nagluto, tiyak na made with love. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming social media accounts, mga ka-Wonder. Ako naman po si Empoy Marquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!